Nagbabanta ng isang matinding krisis pampolitika ang kasalukuyang administrasyon matapos lumutang ang balitang handa na si Pangalawang Pangulo Sara Duterte na isiwalat ang muling mga lihim ni Pangulong Kuting Jr. Ayon sa maulat, hawak na raw ni VP Sara ang sensitibong impormasyon na maaaring yumanig sa pundasyon ng gobyerno kung ito ilalantad sa publiko. Bagamat hindi pa direktang kinumpirma ng tanggapan ni VP Sara ang nilalaman ng dokumento, sinasabing isang malapit sa Vice Presidente na ito ay may kinalaman umano sa katiwalian, kapabayaan sa tungkulin at mga lihim na kasunduan na isinasagawa sa ilalim ng Administrasyong Bangag. Ikinakabahala ng ilang ang pagbubunyag na ito ay maaaring magdulot ng malawakang kaguluhan at kawalang tiwala sa pamahalaan. Sa gitna ng lumalalim na tensyon, nananawagan ang mga mambabatas at civic society groups ng transparency at patas na investigasyon. Wala pang opisyal na bayag mula sa Malacanang, ngunit inaasang magsasalita ang Pangulo sa mga susunod na araw upang sagutin ang mga isyong ibinabato laban sa kanya. Patuloy naming tututukan ang mga isyu na hakbang na sa istoryang ito na tiyak na mag-iiwan ng marka sa kasaysayan ng bansa. At yun nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Panganib kay Marcos Jr. mangyayari na. At ito ang inaabangan na bagong Senate President Chis Escudero, ligwak na. Ay naku po, ito nga yung mainit na pinag-uusapan ngayon, yung kung sino nga ba ang panibagong Senate President. At maraming nga pong mga bali-balita at maraming mga kuno-kuno na kung sino ang gusto nilang maging Senate President. At isa na nga po dyan ng isa sa mga kakampi ng mga Duterte. At dito na nga mag-uumpisa ang bangungot kay Marcos Jr. Ewan ko na lang po talaga kung mangyayari po ito at sana nga mangyari ito. So yung mga banateros, mga kabiyaya, ito maganda tong pag-uusapan natin ngayon dahil ang itatalagang Senate President ay napakaganda ho. Talagang makakatulong sa mga Duterte. At sino nga ba to? Siyempre yung mga pag-uusapan natin ngayon. Kamusta naman kayo? Okay naman ako. Eto no, may mga dito. Alam nyo, may napanood ako sa video ni Marcos Jr. Tangina, nag-teleport na naman. Nag-teleport na naman ang loko. Kung saan-saan na namang planeta napunta si Marcos Jr. Oo, nag-lock na naman yung panga. Alam niyo, minsan talaga eto si Marcos, siya mismo yung gumagawa ng ikakasira niya. Siya rin ang gumagawa kung bakit siya pinagtatawanan ng mga Pilipino ngayon. Hindi, sa totoo kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte iba yung iba yung karakas pagdating sa taong bayan. Pag nag-joke talaga siya, panalo. Minsan nga lang yung mga joke na binibitawan niya ay ginagawang seryoso ng mga kupal. So ngayon etong si Marcos Jr., kahit anong bitaw niya ng joke, hindi nakakatawa. At dito mas nakakatawa pa yung mga dudididap-dap-dap-dap niya. Yung mga choppy moment niya. At ayan nga yung mga pag-uusapan natin ngayong araw na to. Para mas maganda, iiwas stress din. Panoorin po muna natin to. Sinabihan ko na rin talaga sila. Ay, hindi yan. Ito. Titiyakin natin ng depth na ang titiyakin natin na ang depth na pagka may ipinangakong tulay, paaralan, health center, mga kalsada ay matatapos sa tinakdang panahon at magagamit ng isang bayanan. Hindi titiyakin po natin na ang depth na ang ay naku po Marcos, hindi ko talaga alam kung bakit ka nagkakaganyan. Hindi namin kasalanan yung pinagtatawanan kasaan namin, ha? Diba? Dep. Okay, palitan na po ang pangalan ng DepEd. Ano na po? Dip na.
Oo, yan po ang utos ng Pangulong Bongbong Marcos. Palitan ng pangalan ng DepEd. DepEd po, buti. Ay, naku, isa pa nga. Nakakatuwa lang panoorin eh. Titiyakin natin ng DepEd na titiyakin natin na ang DepEd na Ay, sakit na tiyan ko. Inhale. Exhale. Bumalandra. Titiyakin natin ng DepEd. Ay nako, may bagong memes na naman na papatok sa basang Pilipino. May panibagong viral glitch word na naman si Marcos Jr. Nung nakaraan, ang natatandaan kong viral na glitch word ni Marcos Jr. yung ano ba yun? Sa inyong mga ngiti, sa inyong mga pa-selfie, lahat kayo nag-alumata. Yan kasi, tigilan mo na kasi yan, paring Mar. Oh, paring Bong, tigilan mo na yan. Sabi ko, gin ka lang. Tigilan mo na yan, pulburon. Biruin mo pati yung DepEd, di mo na mabigkas. Dep. Hindi, baka kasi na biglang nag-throwback. Imbis na sip-sip, naging dep. Hindi, wala lang, katuwaan lang naman po yun. No? Pero ito yung malapit dito. No? Ito, no? Natatawa ko dito sa title kasi dito nakalagay. Tingnan nyo. Pakinggan nyo may ganyan. Kitang-kita nyo dyan sa screen. PBBM, nakikinig sa gusto ng taong bayan. Pagdating sa cabinet revamp ayon kay S. Bersamin, nakikinig sa gusto ng taong bayan. Gusto nga ng taong bayan, may impeach ka na. Kasi nga puro ka dep. Oo, ang gusto ng taong bayan, may impeach ka na. Bakit hindi mo sundin yun? Isa pang gusto ng taong bayan, yung magpa-hair follicle test ka. Para makasiguro ang mga bumoto sa'yo, yung mga nabudol mo, isa na ako dun. Ay makasigurado na hindi adik ang presidente. Panoorin muna natin to. Nagsimula na ang balasahan sa gabinete ng Marcos administration. Kahapon, nagbigay na ng unang mga pangalang mananatili at maaalis sa kanilang mga tungkulin. Tiniyak naman na Executive Secretary Lucas Bersamin na nakikinig si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panawagan ng taong bayan. You can be sure that the President really wants to be responsive to the popular clamor for performance, for change. Dagdag pa nito, nais ni President Marcos na magkaroon ng gabineteng gagalaw at magtatrabaho para sa interes ng bawat Pilipino. Wow. Recently lang, sinabi niya na we seem not to be delivering to the... Kikilos sa bawat kagustuhan ng Pilipino. Tangina, 3 years na kayo dyan, ngayon pa lang kayo kikilos. Ang lala nyo naman. Uy, 3 years na kayo dyan. Magpo 4 years na. Ngayon mo lang naisipan na kumilos. Ang kapal mo. Alaklanteting katarandaduhan to. common tao. Because they are the greater number of our people. Okay. So, what must we do? We must have action men. So, you can be sure that that is the direction that I'm not calling this a purge, it's a cleansing. Samantala, para sa economic team ng Marcos administration na unang pinangalan ng mananatili sa kanilang pwesto, bagong direktiba mula sa Pangulo ang ibinigay sa mga ito. Kaya nga sinasabi namin, kahit palitan pa ng 1 million beses yung mga cabinet secretary na yan, kung boplax yung namumuno, wala ring kwenta, wala ring saysay yan. E.S. Bersamin, nais ng Pangulo ng mabilis na resulta mula sa kanila. Wow! Marching order sa Presidente dyan is to enhance yung ating economic situation to the eyes of the outside world at saka dito sa Pilipinas, yung actual na economic health natin.
Kumpiyansa rin anya ang punong ehekutibo na magagawa ng kanyang kasalukuyang economic team ang mga nais niyang mangyari. So the President decided to retain these 5 members of the economic team so that there will be no more problems, perception about where the country is going. Binigyan Ewan ko dito sa mga to. Ngayon nyo lang naisipan yan. din naman ni E.S. Bersamin na ang courtesy resignation ang pinakamarangal na paraan para sa gabinete upang tuparin kung sino ang nais ng Pangulo na manatili o alisin sa pwesto. Ewan ko sa inyo. Masyado nyo pinaglolo ko na yung taong bayan. Dito tayo. Oo, yan. Dito tayo sa usapan ng kay Pangulong Duterte. Pag-usapan kay Marcos na to, walang kwenta. Oo, nagsasayang tayo ng oras. Dahil sa dip-dip. So eto sabi ni Atty. Sal Panelo, susunod na PNP chief, binabalaan ng dating Chief President Legal Counsel. Ito, sino kaya nga ito? Panoorin natin. Nagbabala ang isang dating opisyal ng palasyo tungkol sa susunod na pinuno ng Philippine National Police. Kasunod ito ng nalalapit na pagtatapos ng term extension ni PNP Sino Chief kaya? Romel Marbil sa Hunyo. Alamin ang buong detalye sa report ni Paul Montibon. Hindi dapat nagpapaalipin sa mga iligal na utos, marunong magpatupad ng batas at hindi dapat kasabwat ng kalaban ng Estado. Ilan lamang ito sa mga katangiang nararapat para sa isang pinuno ng pambansang pulisya. Sa kanyang programa sa SMNI, iginiit ni dating Chief Presidential Legal Counsel, Atty. Salvador Panelo, na isang general na may paninindigan ang kailangan sa Philippine National Police o PNP. Isang general na kayang sumalungat sa sino mang nakatataas sa kanya kung alam niyang mali ang ipinapagawa o iniuutos. Kailangan kumuha tayo ng isang matatag, may prinsipyong pulis na maging chief PNP. Otherwise, wala. Ganun palagi ang mangyayari sa atin. Palaging illegal ang ginagawa. Muling inihalimbawa ni Panelo ang mga iligal na aksyon ng PNP laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilalim ng kumpas ni Chief PNP Marbil at Police Major General Nicolas Torre. Hindi, alam nyo alam nyo kung bakit na-extend si Marbil? Naghahanap yang si Marcos ng papalit kay Marbil na kayang-kaya niyang kontrolin. Kasi una-una, ang dami hong deserve sa pagiging PNP chief. Ang dami ho nila dyan. Pero bakit nahihirapan silang maghanap? Bakit parang pinapatagal nilang mapalitan to si Marbil? Alam nyo nga, yun nga, kagaya ng sinabi ko, na talagang etong nangyayari dyan na sistema sa pagpalit ng PNP chief ay talagang binubusisi nila or parang tinatawag na bina-background check muna nila. Na alam nila na talagang susunod sa kanila yun. At syempre, parang katulad yan ni Torre. Kaya nga si Torre kung baka ito yung sumunod na PNP chief, kaso gurang na rin to. No, so kapag ito naging PNP chief si Torre, naku po, lalong magyayabang yan si Torre. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, dapat talaga yung magiging PNP chief hindi na katulad na kasing tolonggis ni Marbil. Kung kasing tolonggis ni Marbil at ni Torre yan, paktay tayo dyan. Susunod-sunuran na lang kahit na mali-mali na yung batas na ipinapatupad. Rektor ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Gaya ng ginawa nitong bagong itong na yung nakaupong PNP chief. Sinunod niya ang utos ng mga nakakapasa kanya. Pinatupad niya yung illegal na pag-aaresto, yung illegal na pagdiditini, at ang pagpapatalsik sa dating Pangulong Duterte sa Hague. Yun ay obvious na illegal. Pero hindi sinunod May ipagsabwatan sa mga kalaban ng Estado, kalaban ng mga Duterte. Nakakadismaya lang ani Atty. Panelo kung sa mga opisyal ng PNP ay walang maninindigan sa kung ano ang tama. Kahit na sinong PNP chief, kailangan kasi pag PNP chief ka, kung ano ang batas, ipatupad mo. Pag yung nag-uutos sa'yo, illegal, siya ang ikulong mo. Ganun dapat ang PNP chief. Kaya naman hamon ito sa mga nasa hanay ng PNP, partikular na sa mga matutunog na opisyal na papalit kay General Marbil.
Kung ako ang PNP chief di pa-aresto ko kagad yung nag-utos ng illegal. Ibalik kagad yung imay ng PNP. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang Malacanang kaugnay sa pagpili ng susunod na hepe ng pambansang pulisya. Sa ilalim ng mandato nito, may kapangyarihan ang Department of Interior and Local Government o DILG, National Police Commission o NAPOLCOM at PNP na magrekomenda ng kanilang mga potensyal na kandidato sa Nako po, delikado yan pag DILG ang nagano dyan. Wala na, mapupunta na naman tayo sa wala niyan. sunod na Chief PNP. Pero mananatiling nasa Pangulo ang desisyon kung sino ang gugustuhin nitong iluklok sa pwesto. Wala rin pala, no? Wala din palang kwenta yan. Oo, kung si Pangulong Marcos pa rin ang magpipili, syempre, sino ba naman tao? Syempre, pipiliin niya yung susunod sa kanya, susunod sa lahat ng kalokohan niya. Diba? Oo. Kailangan piliin niya dyan yung kalaban niya. Hindi nayari siya. Baka pati siya hinuli niyan. Baka pati sila Marbil, Pajardo, sila Torre, baka paghuhulihin yan. Oo, kung si Marcos pa rin pala mamimili, wala yan. Ano yan? Ang tawag dyan ay useless. Oh, useless talaga yan, no. Wala na tayong ano diyan. Wala tayong mapapakinabangan diyan sa ano na yan. Wala tayong mapapakinabangan diyan sa ano bang tawag niyan diyan sa bagong PNP chief na yan. So eto, panoorin naman po natin. Eto na. Oh, sino nga ba talaga ang napupusuan na maging Senate President? Ilang senador lumapit, ano to? Ilang senador lumapit umano kay Sen. Amy Marcos para himukin siyang sumubok maging Senate President. Uy, wag naman sana. Si Amy Marcos maging Senate President. Nung ultimong kapatid niya, hindi niya mautusan magpa-drug test. Hindi niya maawat yung kapatid niya. Diba? Tapos siya pa magiging president, isang malaking katarantaduhan yun. Papanoorin natin. Nadagdagan pa ang mga pangalang lumulutang na posibleng maging Senate President sa ika-20 Kongreso. Kasunod naman ang anunsyo ni Senador Bato de la Rosa na may binubuong Duterte Block sa Senado. Balak bumuo ni Senadora Risa Hontiveros ng isang independent block. Putong ina. Ano yun? Independent block? Di buuin mo, Makabayan block. Idol mo sila Franz Castro, Risa. Ito si Franz Castro ang aga magdeklara nito na tatakbong presidente. Alam nyo, kapag ito si Risa Hontiveros ay nanalo bilang presidente ng Pilipinas, ay naku po. Kung alam nyo lang, naku po. Kung alam nyo lang, naku po. Ulit-ulit no? Wala na, finish na. Bobo na talaga lahat ng Pilipino. Nakatutok si Katrina Son. Sino kaya? Sa gitna ng ugong ng pagpapalit ng Senate presidency sa pagpasok ng 20th Congress sa Hulyo, naglabas ng pahayag ang kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos. Ayon sa kanya, may mga lumapit sa kanyang mga kapwa-senador para himukin siyang sumubok maging Senate President. Hindi niya tinukoy kung sino ang mga kumausap sa kanya. Hindi kaya inuuto ka lang nun, Amy? Hindi kaya inuuto ka nung mga yon? Na Senate President ka. Tanga ka naman eh. Una nang lumutang ang pangalan ni Senator-elect Tito Soto na siya raw hahamon sa liderato ng kasalukuyang Senate President Cheese Escudero. Kinumpirma ni Senator-elect Erwin Tulfo ang panliligaw ni Soto at Escudero para makuha ang kanyang suporta. Pareho raw siyang inimbitahan ng dalawa para personal na makausap. Kinausap niya ako. Sabi niya, nagpahiwatig naman talaga siya na gusto niyang tumakbo as Senate President. Sabi ko, sige boss, pero hindi pa ako nag-commit. I did not make any commitments. Wow. Ganun din kay Senator Cheese. Nung tinawagan ako ni Senator Cheese, sabi ko, sige po, I'll listen. Ito pang isa na to, kala mo talaga may buga. Pero ito kung halimbawang kontrolado ng presidente ang pagiging kung sino ang Senate President,
Baka Aimee Tulfo na yan. Tatakbo lang ho tayo sa dalawang taong yan. Aimee Tulfo lang ang magiging Senate President kapag kontrolado ito ng gobyerno. Tandaan nyo yan, sinabi kong yan. Dagdag niya, mahaba raw ang naging pag-uusap niya at ng kanyang kapatid na si Senator Raffy Tulfo ukol dito. Nag-usap kami ni Senator Raffy, mahaba-habang diskusyon namin kagabi. May gusto siya, dalawa lang naman yan Senator Cheese at saka Senator Soto. So, nag-usap kami, sabi niya, ito yung gusto. Nauna nang sinabi ni Senador Bato de la Rosa na nakatanggap rin siya ng text mula kay Escudero tungkol sa issue. Ang posisyon ng Senate President ang ikatlong pinakamataas na pwesto sa pamahalaan. Malaking usapin din ito ngayon sa gitna ng nakaumang na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na gugulong na sa pagbabalik ng sesyon sa Hunyo. Si Senator Riza Ontiveros naman, sinabing kung ang Duterte Bloc ang lalabas na minorya sa Senado, bubuo siya ng ikatlong grupo ng Independent Bloc kasama sina Senator-elect Bam Aquino at Francis Pangilinan. Tangin na yun, nagsama pa kayong tatlong kumag. Si Boy Saging, si Boy Panalo, tsaka si Boy si Girl Witness. Wala po akong planong sumali sa isang Duterte Bloc. Kung makukuha nila yung label ng minority, may option pa rin po ako or kami kung magdesisyon po kami na isang independent bloc na magpapatuloy talaga sa pag-check and balance, magpapatuloy sa pag-fiscalize at pati sa labas ng Senado, magpapatuloy sa pagbubuo ng oposisyon. Pareho sa Duterte at kina Presidente. Di ba? Lukuhin mo, lelang mo, di magbo. Ang recruiting mo si Castro. Hindi nga pala senador yan. Pero ang ganda, may anong sabi niya kanina? Independent bloc. Ang galing may sarili kang may sarili kang desisyon. Pala decision tong Pala decision tong tao to. Samantalang dito tayo sa usapan naman kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So panoorin po natin. Nasa Pilipinas ang tunay na taga-usig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sino Ito kaya ang yun? matapang na pahayag ni Attorney Nicholas Kaufman, legal counsel ng former president na kasalukuyang nasa detention facility ng International Criminal Court. I think that the real prosecutor in this case is actually in Manila, sitting in his palace. He's the person who threw President Duterte over here to The Hague. He's the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign, and it won't work. Ayon sa British-Israeli lawyer, sa ngayon mahirap nang maibalik agad sa Pilipinas ang dating Pangulo. Aniya may mga kondisyon bago mapalaya ang isang individual mula sa ICC. In order for someone to be released here, there has to be a willing state party capable of receiving him onto its territory. And that's what we're looking at. It's a long process. It's something which requires a certain degree of diplomacy. Samantalang maituturing aniyang protest vote ang resulta ng katatapos na halalan. People miss the point. The former president won a landslide victory. Yes. As far as I'm concerned, that's a finger in the eye to the people who threw him over here. Correct. That's the real point of the elections. It was a protest vote. Hindi na nagbigay ng pahayag pa si Attorney Kaufman tungkol sa panunumpa ng dating Pangulo bilang alkalde ng Davao dahil isa itong legal na usapin na hinahawakan ng mga Pilipinong abogado. Jed Neresina. Ito pakinggan nyo ulit Nasa Pilipinas ang tunay na taga-usig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan Nasa Pilipinas daw ang tiga-usig kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Totoo naman. Kaya nga alam nyo, kahit anong tanggi nga din administrasyong Marcos, talagang 101% sila naman talaga. Ang kinaganda nga lang dito, may mga talagang tawag dito, may mga na talagang alam yon, kahit anong panggigipit sa mga Duterte, lalo na kay Pangulong Duterte, talagang hindi nawawala ang pagmamahal ng mga Pilipino sa mga Duterte.
Oh, kaya tayo talagang todo lang, sige lang, suportahan lang natin. Kung maaari, triplehin, quadruplehin natin ng suporta sa mga Duterte at sa mga totoong kumakampi at kakampi ng mga Duterte, no. Alam niyo, wala namang masama dyan sa ginagawa natin dahil alam niyo kasi ganito yan eh. Ang pagsuporta sa isang tao, lalo't alam mo naman na goods yun, alam mo naman na okay yun, wala ho kayo dapat pagkahinayangan doon. Alam nyo naman na kahit ako, hindi ako nangihinayang na ipagtanggol ang mga Duterte kasi alam ko na kung gaano nila kamahal ang ating bansang Pilipinas. Kaya kahit anong mangyari, Duterte pa rin talagang susuportahan natin hanggang dulo, hanggang sa 2028 presidential election. Kahit si Basti pa yan, ang tumakbong presidente, kahit si Pulong pa yan, kahit si Kitty Duterte pa yan, basta alam nating Duterte at may magagawa at napakaganda ng magagawa pa sa Pilipinas kagaya ni Pangulong Duterte ay susuportahan talaga natin yan. Samantalang dito muna tayo bago tayo mapunta doon kung sino nga ba ang ang talagang malakas na sigaw ng mga netizen na gusto nilang maging Senate President, ay dito muna tayo sa panayam ni Ma'am ano bang pangalan nitong ni Ma'am Ana Malindog. So panoorin ho natin. Ito po yan midterm election, sila proxy war na pagitan ni na PRRD, BP Sara at Marcos analysis. Panoorin ho natin. Militar at police, no? At like, iba pang mga uniform personnel. Ano yung nakikita mo, basa mo dito sa naging resulta ng local absentee voting kung saan lumalabas yung Duterte plus 2 ang binoto doon, nanguna doon sa kanilang anong nakikita mo rito? Kasi ito yung mga police, ito yung mga sundalo na hindi makapag-voice out kasi pinagbabawalan sila. Hindi, bawal na nga sa kanila. Pag in support ka, okay. Pag nagpapahayag ka ng hindi maganda, hindi okay. Tanggal ka. Anong nabasa mo rito, Prof? Well, it's a reflection lang talaga din. Para ano din yan eh. Di ba sabi ko nga doon sa interview ko sa SMNI Nightline News last 2 weeks ago ata or after the election. Sinasabi ko nga, at saka sa even sa international na mga interview ko, sinasabi ko nga, ang midterm election is actually, referendum kumbaga, at saka makikita mo dyan yung pulso talaga ng mamamayang Pilipino na itong midterm election, ang sabi ko nga dun sa aking article, it's like a proxy war between BBM and the former President Rodrigo Duterte. Kasi slash ng Vice President, kasi the Vice President is a Duterte as well. So makikita mo at doon mo makikita kung susumahin mo yung mga sektor na sektor ng Pilipinas na nandun sa voting population mo. Pagdating sa absentee voting, nakita ko yung datos eh. Tama ka, Admar. Karamihan or ang top 12 ay galing sa Duterte 10 plus 2. Sila talaga ang nanguna at sila ang nanalo pagdating sa boto ng local absentee voting. And even when you talk about the absentee voting naman na may kinalaman sa OFW natin, nangunguna pa rin ang Duterte camp. Ang kumbaga kandidato ni Rodrigo Duterte. So makikita mo doon na ang pulso ng ang pulso lalo na dito sa absentee voting kasi ito ay nandito yung AFP, nandito yung mga AFP personnel, PNP personnel na makikita mo na ang kanilang ang preference nila siguro when you talk about style of leadership at saka kung ano yung kanilang regard at regard nila kay Digong at as against to the current administration is very apparent. Very obvious yan eh. Kasi ang nanalo ay yung mga kandidato ni Digong. So ibig sabihin, yung regard, respect at saka yung kanilang paniniwala at saka respeto sa style and the kind of leadership of the former president is very obvious. Lalo na sa security personnel natin. Kasi imagine, ang local absentee voting, karamihan dyan AFP personnel at saka PNP. Ito yung isa sa mga dalawang sektor ng ating bansa na kung saan very important kung nasa ng loyalty nila.
Pero kasi mahirap mong i-identify sino-sino yan eh. So makikita mo na lang na karamihan pala ang loyalty pala nila at saka yung kanilang respeto ay nandun, mataas pa rin ang respeto nila kay former President Duterte. Kasi ang kanyang mga endorsong kandidato ay yun ang kanilang binoto. So ibig sabihin, andun talaga, malinaw yun. So siguro dahil din nakita ni BBM yan, siguro on his part, kaya nagkaroon din siya siguro ng probably a moment of realization na, oops, sandali muna, let's recalibrate kasi it seems that, many people, yung pulso ng bayan hindi nasa akin. Kung sa madaling salita, Ma'am Ana, parang nakaramdam ng kaba or tinatawag na peligro si Marcos Jr. Hindi kasi yung mga late voting na tinatawag, yung pinag-uusapan nga dito, karamihan po dyan ay mga sundalo at mga kapulisan. At doon nga halos palalo at halos binoto talaga nila etong Duterte senatorial candidate. Kaya doon talagang makikita ho natin na ang mga kapulisan at ang iba pa nating mga kasundaluhan ay talagang suportado pa rin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ito pa, pati kay Pastor, di ba? So dito may kita nyo talaga yung tinatawag na loyalty ng mga kapulisan at mga kasundaluhan kay Pangulong Duterte. Kasi ito hindi naman sa panunumbat, pero kauna-unahan si Pangulong Duterte na presidente ng Pilipinas na talagang alam yun, yung pagmamahal niya sa mga kapulisan, pagmamahal niya sa mga sundalo, talagang nangingibabaw. No, hindi siya katulad ng ibang mga naging presidente na naging pabaya. Naging pabaya sa mga kanyang mga tinatawag mga men in uniform. 'Di ba? Sa totoo nga lang, nung panahon ni Pangulong Duterte, talagang tinaasan ng mga sahod ng mga yan. Kaso nga lang, nakakalungkot dahil nung panahon ni Marcos Jr., imbis na taasan pa, lalo pang binawasan. No? So dito talagang alam nyo, siguro talagang yung iba hindi lang masyadong nagsasalita, hindi lang nagpapakita ng reaction mapatungkol sa pagiging walang kwentang presidente ni Marcos Jr. Siguro ganun talaga ang nang ginagawa nila ngayon. Kaya talagang ipinakita na lang nila pagdating sa botohan. Hindi talaga maitatanggi at hindi talaga kaya ring sikmurain ng mga kasundaluhan natin at mga iba pang kapulisan natin na talagang labanan nila si Pangulong Duterte dahil alam nila ang katotohanan na hindi ganyan yung taong yan. So tuloy pa natin. Di nandun pa rin sa kind of and style of leadership ng former president. So may ganun siya Siguro, I am not sure, si BBM lang makakasagot niyan, pero for me, maybe nagkaroon siya ng a moment of, awakening. We don't know really. So, yun sa akin Pero take note ang OFW votes mo, kung titignan mo ang figures, ang nakakuha ng matataas na boto pa rin ay ang mga kandidato sa PDP laban plus yung dalawa na inendorso ni Sara. Pero at may even yung dalawa na inendorso, yung isa na inendorso din ni Digong Pero ang kapansin-pansin dito, Prof, merong mga nagtataka na mga OFW na bakit may bumoto dito sa mga certain individuals na ni minsan ay hindi nila kilala yung mga pangalan ng kaliwa, kahit na yung sa dilawan hindi nila kasi ito yung yung mga OFW. Alam ko din yan tama naman siya sabi ni Admar na hindi nila kilala yung mga yan. Ayun yung tinatawag na ligaw na boto. Kung may ligaw na puso ni Jericho Rosales, may ligaw na boto ni George Garcia. Joke lang. Magkakasama yan sila, magkakakilala yan sila. Alam nila kung sino yung kanilang mga prefer. Kaya ito yung kanilang pinagtataka kahit nga yung mga makakaliwa na hindi masyadong maingay pero nandun sa side ng makakaliwa. Nagkaroon nga ng boto. Meron pang isa,
hindi natupad yung sinabi ng COMELEC na magdadala ng malaking turnouts ang electronic or itong internet voting. Kabaliktaran ang nangyari. Which is yan yung isa sa mga panawagan ng ating mga kababayan na ibalik doon sa dati ang estilo ng kanilang kasi imbis na mas mapadali sa kanila doon pa lang marami nung nagrereklamo doon pa lang sa yung sa tinatawag na enrollment, no? Registered voter na sila, pinapa-enroll pa sila. Tapos doon sa resulta, binigyan pa sila ng mga tinatawag na machine readable na mga script. Bakit? Paano pang purpose kung bakit ipinakita pa yung script? Nagdagdag lang sa kanilang kalituhan, Prof. Yan na nga yung maraming issue dyan sa sa absentee voting ng mga OFWs natin. Kaya may disenfranchisement nga na nangyari sa midterm election na ito. Kaya nga marami nagrereklamo. Mayroon ako mga nakakausap na mga kababayan nating OFW even before the election na minsan hindi nila maintindihan paano sila boboto. Pangalawa, bakit ganun ang nangyari na resulta ng kanilang yung halimbawa, mayroon akong mga kilala sa Hong Kong na nagtatanong sila sa akin. At yan nga yung yan nga yung dapat solusyonan dyan talaga. Kaya nga napakaganda nung itinatag ni Pastor Apollo C. Quiboloy at ng Duterte 7 na manual counting. Alam nyo medyo natatabunan na ng issue yung manual counting na yan. Yung issue sa COMELEC, yung 18 million na overvoting. Wag ho nating hayaan na matabunan yan. Dapat tuloy-tuloy pa tayo at suportahan ho natin yung panawagan ni Pastor at ng Duterte 7 na magkaroon ng manual counting dahil talaga alam nyo first time in history na nagkaroon ng 18 million or 17 million na overvoting. So masyado ho yung napakalaki para sa talagang hindi po talaga kapani-paniwala na merong 18 million na nag-overvoting na tao. 'Di ba? So kailangan talagang maisulong 'yan. Kaya etong mga ganito, mga lalo na sa mga OFW na talagang nakikita nila na nasayang yung kanilang mga boto, dapat i-push po natin 'to. Huwag tayong magsawa na ipanawagan etong manual counting na hinihiling ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Sa tutusin, wala naman na sa kanya 'to at tanggap niya na kung siya ay hindi man nakapasok bilang senador. Ang kanya lang kasi, ang hinahabol niya kasi dito, yung boto, yung sakripisyo, yung pagod ng 18 million na botante. At yung iba pang mga botante na hindi naman na napunta sa iba ang kanilang mga boto. Ayun yung hinahabol dito ni Pastor na mabigyan hustisya yun. Yung 18 million na mga botante na hindi na nabasura lang, nasayang lang kanilang effort, pila, tiis ng initan, tiis sa pila na napakahaba. Biruin niyo yun, 18 million na tao ang nagsapir nun. Pero walang palagang COMELEC. Parang binabaliwala na nga ngayon ni George Garcia. At obvious naman, ang dami na naman pakulo ni Marcos Jr. Kaya ang isa sa mga pinakamasakit yan. At hindi na ho natin tatapusin na eto na nga. Sino nga ba ang susunod na Senate President ng bansang Pilipinas? So kagaya nga po ng sinabi ko kanina, kapag ito ay magiging kontrolado ni Marcos Jr., dalawa lang ho ang pwedeng maging Senate President. No? Walang iba kundi etong si Erwin Tulfo at etong si Amy Marcos. Pero kung ito ay talagang madadaan sa legal at maidadaan siya sa magandang talagang mapag-uusapan ng maayos, talagang marami hong bumoboto ng mga talagang napupusuan ng taong bayan na maging Senate President etong si Dante Marcoleta.
Oh, ayan po yung maugong ho ngayon, no, na na bali-balita na gusto ng taong bayan na siya ang maging Senate President. Ang tanong, gusto kaya din siya ng mga senador? Yan yung pinakatanong. Ops, hindi ako against kay Marcoleta. Pero ayan ang tanong kasi dyan, kung siya ba ay iboboto ng mga kapwa niya senador bilang Senate President. Yan yung punto ko dun. So yan mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin na eto nga? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!